I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. Well, itong balita natin mga bes, kahapon to pero ngayon ko lang nagkaroon ng oras. Dahil po dito, no? Kapapasok lang ng 26, ito po ang nasaksihan natin sa buong mundo. Oh my goodness. Yan, si Maduro talagang na-captured ng US military mga kababayan. Sa bisa po sa utos ng presidente ng Amerika, 'di ba? Sabi nga dito, simple lang po 'to mga kababayan, no. Trump says Venezuela's Maduro captured in large scale in US strike. Oh, I'm goes. Grabe mga kababayan. Grabe ang nangyayari sa mundo, 'di ba? O, tingnan niyo. International ito mga bes. Oh, kaya ayan. Saan kayo punta? May punta kayo? Gusto mo kape punta? Kape yan? Nakatulog ako. Katulog ka? Tagal kasi niya eh. Nagkakape ka ba, tita? Anong klaseng kape? Iced coffee. Ayaw ko. Oh, ayan, 'di ba? Tinatanong nila, bakit nga ba anong kasalanan ni Maduro? Guys, kung i-research nyo, malalaman nyo. Pero ito yung simpleng nasasabi ko dahil sa mga nabasa ko. Si Maduro, mga kababayan, diktador po yan sa tagal niyang mamuno. Bakit? Grabe pala ang kinasasangkutan nito, mga pinagagawa niya, guys. Lahat kontrolado niya. Sa kabila po ng lahat, talagang involved siya sa mga cartel, trafficking. Oh my goodness, nabasa ko. At napakinggan ko yung sinabi ni President Trump, buong buo. Hindi ko pwedeng ipakita sa inyo guys, baka makapiright tayo kasi pag buo yung video. Kailangan mayroong part doon na parang short lang, ganun. Matindi pala ang involvement nito sa mga talamak na gawain si Maduro. Ngayon, sabi nila, ano ba ang karapatan ng US para gawin yun? Sa akin naman, sa nakikita ko, base doon sa narinig ko, sa mga nababasa ko, hindi naman po pwede na manghimasok ang Amerika kung walang pahintulot ng ibang opisyal ng Venezuelan opisyal at mga mamamayan ng Venezuelan. Siguro, humingi sila ng tulong sa Amerika para nang sa ganon, mahinto na itong mga pinagagawa ni Maduro. Diktador to guys. Legendaring diktador talaga. I-research nyo lang para malaman nyo kung anong buong pagkatao ni Maduro. Hindi naman po basta-basta mag-ano yan di ba? Papasok ang Amerika kung walang pahintulot yung mamamayan ng Venezuela. In fairness naman talaga, mga kababayan. Nung nahuli si Maduro, nag-celebrate yung mga mamayan ng Venezuela, mga bes. Oo, talaga, nagkalat talaga sila sa daan. Sobrang saya, tumatalon-talon talaga sila sa saya nung nahuli si Maduro. Ito po ang magiging resulta. Pag ang isang pinuno hindi marunong mamuno, na wala na lang ginawa kundi sarili niya lang kapakanan. Hindi niya inisip ang kanyang nasasakupan na ang daming naghihirap. 'Di ba? Ito yung mga taong klaseng mga walang kakwenta-kwentang leader. Oh, 'di ba? Nakaw, talaga naman So, dahil diyan, ito pa. Nakita nyo 'yan? You see? Mga Venezuelan people 'yan, guys. Sabi po ng router, basahin ko Ayan short lang You see? Venezuelan gathers in Santiago to celebrate news of the US military operation to capture President Maduro. Masaya sila. Sa iba't ibang lugar, nagrarally kaya sila. Kumbaga nag-celebrate sila ng katagumpayan. So, ibig sabihin, hindi po nila talaga gusto si Maduro sa kanyang pamumuno. Although, binuto nila ng panahon na yan, pero akalain ba nila na ganun?
ang nangyayari. Dito sa bansa na ito guys, talamak ang kontrabando. Grabe, matindi. Oo, ay nako, may nabasa ako talaga. At involved itong taong ito. Mabuti naman, no? 'Di ba? Nahuli siya at mapalitan ang mamumuno. So I hope yung susunod na leaders nila maganda ang pamamalakad niya. Kawawa naman din po ang Venezuelan country kasi remember naman, no, mga bes, ang bansa na yan, marami ding naghihirap sa totoo lang. No? Oo, grabe. Ito po ang sumalubong sa ating 2026 New Year. Alam nyo, biblical. Sabi kasi sa pahayag guys, kung basahin nyo, darating ang panahon, bansa laban sa bansa, na madaming, maraming nangyayari, gera dito, gera doon. Umpisa na nga kaya magbalik loob na kayo sa Panginoon, mga kababayan. Humingi tayo ng tawad. Gumawa tayo ng kabutihan para sa kapwa. O, yan sabi po ng router. So, ito pa. Sabi ni Mr. Putin. Alam po natin, si Mr. Putin at saka si Venezuelan President, magkalapit ng loob yan, mga bes. Ayan sabi dito ng Bumbo Radio, nanawagan ngayon ang Russia na agarang paglilinaw mula sa US matapos nitong inanunsyo na naaresto at napatalsik mula sa Venezuelan si President Nicolas Maduro kasama ang kanyang may bahay na si First Lady Celia Flores o Engos. Mabuti yung atin. Talaga ng pinakulong talaga ng ibig sabihin yung atin kinulong guys, yung sa magagandang paraan, nahuli siya na walang nasasaktan at kudos din naman sa dating pangulo, sumama naman siya ng maayos, 'di ba? At ngayon nakakulong siya. O yan kumbaga learn and lesson yan sa mga gustong maging pangulo sa mundo, sa iba't ibang dako ng bansa, 'di ba? Na sana pag naging pangulo kayo 'di ba, gawin niyo yung tama, hindi yung mali, hindi yung masama. Kaya si Putin, pina-explain ng Amerika bakit. So dahil dyan mga best, hindi lang yan. Ito pa. Hindi ko na ipakinig sa inyo yung sinabi ni President Trump. President Trump hold news conference after US forces capture Venezuelan leader Nicolas Maduro. Courtesy po ng Fox News yan. Napakahaba ito mga kababayan, 40 minutes ito, pero ito lang po yung caption na nakalagay dito. Kung napakinggan nyo itong press conference ni President Trump, malalaman nyo dito kung ano po ang totoong dahilan kung bakit ito nahuli si Maduro. Nabanggit ko kanina ng bahagya, human trafficking, cartel, ang dami guys, nakakatayo ng balihibo. So ibig sabihin, masama pala ito talaga si Maduro. Sa itsura niya parang hindi naman, pero grabe, diktador talaga siya as in. Totoo yun. Ito pa. Ayan patunay na nahuli si Maduro Sabi ng GM News. Look, a still image from video posted by the White House Rapid Response 47 accounts on X, which originated from the Paul Maduro account, shows that seems to be Venezuelan's President Nicolas Maduro being walked in custody down a hallway of the office of the U.S. Drug Enforcement Administration. Ayan kahapon po yun. Kita nyo yan? Yan si Maduro. Nakapusas mga kababayan. Wala tayong magawa, ganun talaga ako, hindi naman ako galit sa US kasi sa tingin ko lang, hindi naman sila basta-basta na manghimasok sa isang bansa kung walang pahintulot. 'Di ba? Kaya I think humingi sila ng tulong sa Amerika na kailangan talaga matapos itong yung kasamaan ni Maduro. 'Di ba? Wala naman silang kumbaga hingan ng tulong kundi ang Amerika. Alam mo naman ang Amerika, to the rescue lagi yan pag once na kailangan mo ang tulong, 'di ba? Ang gusto ko lang kasi sa Amerika mga kababayan is yung yung tawag dito, sa tagal-tagal na naging alay ng Pilipinas ang Amerika, never pa sila nangamkam ng isang isla sa Pilipinas. Di ba 1951 ba?
correct me if I'm wrong, naging alay natin ang Amerika hanggang ngayon ni isang lupa o isang ektarya ng lupa ng Pilipinas hindi nila na kinamkam. Except lang yung yung kanilang base militar. Matagal na sila diyan kahit sa Subic pa, di ba? You see, pero yung China, naku po. Yan. Pero halos inangkin na lang talaga ang West Philippine Sea. Gahaman talaga hindi lang yan ito, mga kababayan. May nagtatanong, paano na ngayon ang Venezuela? Ito. Sabi po dito ng Abante News Online, inanunsyo ni US President Donald Trump na pansamantalang patatakbuhin ng United States ang Venezuela matapos mahuli si Venezuelan President Nicolas Maduro at ang kanyang asawa na si Celia Flores sa Caracas. Grabe. Ayan Guys, US pansamantalang patatakbuhin ng Venezuela. Ang Amerika muna ang samantalang magpatakbo sa Venezuela habang hindi pa yata sila nakapili ng bagong leaders. Oh my goodness. Alam nyo, gusto ko itong Venezuela. Bakit? Isa sa pinakamagandang mga babae ito makipag-competing sa Miss Universe, mga besa. Lagi silang top 2, top 3, top 5. Grabe, no? But anyway, so ayan, mga kababayan, ang Amerika muna temporary muna nilang pamumunuan ang Venezuelan country. Oh my goodness. So dahil dito, mga kababayan, maraming mga leaders sa iba't ibang dako ng mundo kinundi na si President Trump, mga kababayan. Bakit? Ito. Sabi diyan, world watching global reaction is pouring in following the capture of Venezuela's Nicolas Maduro. Well, I think baka kakampi nila si Maduro kaya ganun sila nag-react. Sabi po dito. Ayan world leaders react after US captures Nicolas Maduro. Sabi po dito, okay, basahin po natin. Ayan sino ba yan? The UK has long supported a transition of power in Venezuela. We regarded Maduro as an illegitimate president and we shed no tears about the end of his regime. Goes British Prime Minister Keir Starmer. Ito pa isa. The Venezuelan people are today rid of Nicolas Maduro's dictatorship and can only rejoice by seizing power and trampling on fundamental freedom. Nicolas Maduro gravely undermined the dignity of his own people. Goes. Ay, nako. Dapat kasi pag naging pangulo ka, dapat maganda ang performance mo. Di ba, mga bes? Kung kasing galing ni Pangulong Marcos Jr., nako po. Puro papuri ang makikita mo. Bawat reaksyon ng mga world leaders, di ba? So, ito naman. Sino kaya ito? The government of Mexico strongly condemn and reject the military action carried out unilaterally in the last few hours by the armed forces of the United States of America. Mexican President Claudia Sheinbaum. Yan nag-react. Latina. Di ba? Puso niya sa Venezuelan president kasi kapwa niyang Latino 'di ba? Pero sa kabila ng lahat, kinukundina mo yung nangyayari, pero kumusta naman kaya yung mga katarantaduhan na ginawa ni Maduro sa kapwa niya, 'di ba? Yun 'di ba? Kasi sa mga nangyayari, mga kababayan, hindi mo in-expect, 'di ba? Na ganito ang mangyayari sa isang leader. Bakit? 'Di ba? Pag talamak or sobra-sobra ng kasamaan na ginagawa mo, diyan na po kikilos ang Panginoon. 'Di ba? Kikilos ang Diyos God will make a way to find out na kailangan mo pagbayaran ang kasamaan na ginagawa mo sa kapwa mo. Yun na nga. Yun po ang way ng Panginoon para mahuli ito si Maduro.
Magbasa kayo ng Biblia para malaman nyo, guys. At ginamit ang Amerika. 'Di ba? Kung iasa mo lang sa Venezuelan official or mga military, walang walang pag-aresto. Wala eh. Siyempre, kasi hati naman talaga eh. May suporta si Maduro, may hindi taga-suportan niya, 'di ba? So I think marami yung nagagalit kay Maduro sa mga nagagawa niyang hindi maganda. Kaya ayan, humingi sila ng tulong sa Amerika. And my own thinking lamang, guys. For sure yun eh. Tulad ng sinasabi ko, hindi naman siguro manghimasok ang Amerika kung walang permiso na galing sa Venezuelan people na kailangan tumulong ang Amerika para masawata ang kasamaan ni Maduro. O ito naman. Sabi dito, Cuba denounces and urgently demands the reaction of the international community against the criminal attack by the US on Venezuela. Cuban President Miguel Diaz-Canel. Cuban, akala ko itim ang mga tao dyan. Puti pala. Or mixing. O yan guys O ito naman. Sino kaya ito? Mahangin ba sa labas? Ganyan ang buhok. Freedom advances. Long live freedom. Damit. Argentine President Javier Milei. Ayan ito pa. Nako. Ito na naman mga chihuahua. China is deeply shocked by a strongly condemn the US blatant use of force against a sovereign state and action against its president. China Foreign Minister. Alam mo naman yan guys, si Mr. Venezuelan, si Maduro at saka ang Chihuahua magkalapit yan ng kalooban. Ano yan? Friend sa diba? guys. Diba? Ito pa. Speaking of China. Ang sabi ng China, mga kababayan, ayan. Sabi ng China, mga best, today is January 4, 2026. One News. Courtesy po ng One News. China on Sunday urged the United States to free Venezuelan President Nicolas Maduro and his wife, calling for the negotiated solution to ease tension in Venezuela. In a foreign ministry statement posted online, Beijing stressed the need to protect the couple's safety and said their forced removal from Venezuela violates international law. Ganun. Di ba? So, I think wala naman binayulit ang Amerika. Kasi, alam din naman po natin, ang Amerika naman sabi ko, di ba, hindi naman basta-basta maghimasok yan kung sila po ay lumabag sa batas ng international law. Di ba? Correct me if I'm wrong, guys, US President Donald Trump earlier confirmed that the American forces had taken custody of Maduro and his wife in the late night operation in January 3. Kahapon po yan. Trump said the US would temporarily oversee Venezuela, adding that the troops could remain deployed to maintain stability until a leadership handover is secure. So, ayan pagsamantala, sila muna ang magiging caretaker, ika nga, no? Ayan, ang mga forces nandoon pa rin, diba hanggang sino kaya ang magiging next leader? Hindi pa natin alam, malalaman natin sa takdang panahon, guys. US Attorney General Pam Bondi said Maduro will soon face the full award of American justice on American soil and American courts following his arrest. Di ba? Ano man guys ang kadahilanan pa, ang katotohanan pa kung bakit hinuli si Maduro ay research nyo mga bes. Mahaba ito, sobrang haba. As long as I know na yung sinabi ni President Trump na talagang grabe itong kinasasangkutan ni Maduro, my goodness, nakakatayo ng balahibo. Ay nako, kung masama ito si Digong guys, mas matindi yata ito si Maduro, diktador to talaga ang kamay na sa batas. Hindi na nagilanalan kung anong batas ang mayroon sa Venezuela. Ayan.
Sabi pa dito, Bundy referred at 2020 indictment by the U.S. Southern District of New York charging Maduro with the narco terrorism. Oh, talaga, conspiracy. Uy, nako. Ayan o. Oh, ayan o. Importation, conspiracy, position of the Mexicans and destructive devices. And conspiracy to possess machine guns and destructive device against the United States. Isa sa mga dahilan. Kaya, ayan, tuloy. Para tigil yung kasamaan mo. Kumilos ang Amerika. Siyempre, mga bes, kahit sino naman protektahan mo yung sarili mong bansa. Oh, 'di ba? And of course, may permiso 'yan sa mga ibang opisyal sa mga Venezuela para matulungan sila na mahuli ito si Maduro. Oh, 'di ba? Oh, tingnan niyo, maamumuka pero berdugo pala ito sa kasamaan, ano? China urged US to free Venezuelan President Maduro. Oh, yan, nanawagan ng Chihuahua, mga bes, para daw mapalaya si Maduro. Sa tingin mo, madali lang yun? Na may palaya sa kabila lahat ng mga ginawa niyang kasamaan. Ay, nako. Kwento mo na lang sa panot na pagong China. Di ba? O, alam po natin gaano kalapit ito sa China si Maduro, mga bes. Research nyo. So, yun lang po ang aking pinaka-latest updates. Bungad na bungad sa atin, ano? 2026, biro nyo yun. Nagulantang lahat Matindi ito. Mabuti na lang ang ating mahal na Pangulo. Siya rin naman ang kabaliktaran na napakabait. Puro pagtulong lang ang ginawa. Hindi pala away. Tapos ang bansag sa kanya ng mga DDS bangag. Pero, ayun 100% ang totoong bangag, si Digong, nakakulong protector ba naman di ba? Si Maduro, guys, ay protector ng kartel. Si Digong naman, protector ng mga drug lords. Yun lang yun. Totoo yun. Protector ng kartel to, guys. Sa totoo lang, nako, research nyo para alam nyo. So, yun mga best, ang pinaka-latest updates natin. Dahil maraming nangundi na kay President Trump. Pero ako, sang-ayon naman ako kasi para nang sa ganun magiging maaliwalas ang takbo ng pamumuhay ng Venezuelan people. Kasi kung ang leader nila ay isang demonyo, ay walang mangyayari. At maraming nalulung sa kontrabando ng mga Venezuelan, mga kababayan. Yan ang hindi nyo alam. Baka gusto nyong i-research, nako, makita nyo. Alam nyo bang isa sa pinaka-delikadong kulungan sa buong mundo ang Venezuela, mga beswa? Ang number 1 yata El Salvador yata yun. Correct me if I'm wrong. So, yun mga bes, kindly research sa nangyayari at abangan po natin ang maaring mangyayari pa. Kasi pinagtutulungan si President Trump no? So, I think mayroon namang mayroon namang maraming kakampi si President Trump at gusto nila. Actually, mga kababayan nagustuhan nila ng Venezuelan people yung ginawa ni President Trump. Yung the rest naman, hindi nila nagustuhan, galit. But mostly, majority is talagang masaya sila. Nakita nyo naman siguro kung paano sila nag-celebrate, mga kababayan. Kaya, alam nyo, ang pinakamaganda sa ngayon, nung hinuli ng US Forces si Maduro, mga kababayan, 0 casualties, mga bes. Kumpara mo naman kay dating President Bush nung na-capture si Saddam Hussein. Grabe, ilang sundalo ang namatay nung panahon na yun, mga bes. Lalo na mga sibilyan. Grabe kadami. Antindi. Ang dami talagang namatay kung napanood nyo yung panahon na yun. Nako, grabe. Pero in fairness talaga, kudos kay President Trump. 0 casualties, walang namatay ng mga sundalo, mga beswa. Research nyo. Yun pinakamaganda, sa totoo lang. Ayon doon sa nabasa ko kanina. Hindi ko na-save, sayang But anyway. So yun mga bes. Ano po ang kapalagayan nyo? Anong komento nyo? Okay bang ginawa ng US or hindi? Kayo na pong bahalang magkomento. See you again on my next upload. Respetuhin natin ang bawat nagko-comment, ang kanilang saloobin. Kasi
tayo ay naglalabas ng freedom of expression. 'Di ba, mga bayaswa? See you again on my next upload. Bye bye bye, babus. God bless Philippines. There's more, mga kababayan.